tuwing cabinet meetings, isang plato lang kami. May kanin, may maliit na ulam, at may gulay, at may sabaw. Ganun lang. Hindi nga kami nakahingi ng dagdag eh. So, kinakain na namin yun. Tapos minsan, Fundy, naalala ko lang, minsan parang hindi niya type yung isang maliit na ulam doon. Paluto mo nga ako sardinas. So, doon lang na iba yung ulam niya. Nagpaluto ng sardinas. Sabay ng kanin. Napaka-simple. Kasi, katabi niyo yung DBM Secretary, ito lang ang budget. Plated. Hindi pwedeng humirit. Alam niyo, maganda kasi yung example na binigay niya. Kaya sa amin, kami mga nagtatrabaho under yung sa Administration Duterte, nakakahiya na isa kang taong gobyerno pagkatapos kakain ka ng sobra-sobra, pagkatapos paglabas mo sa opisina mo, madaming nagugutom. Ang Luneta Park po, marami natutulog dyan sa kalye. Kakainin mo na lang, makakain mo ba yung masarap, tapos nakikita mo, ang daming hindi kumakain. That we are inspired sa kababaang loob ni dating Pangulong Duterte. Kaya dati, pag mayabang ka, yari ka. Kaya yung mga mayayabang dati, subukan nilang magyabang. Kung ang Pangulo nga, hindi nagyayabang. Kahit po magpunta siya sa hotel, hindi niya po na-appreciate yung pagkain. Kaya ang hotel mismo ang nag-a-adjust that they make sure na merong isda dun sa kanilang menu. Ganun po. Anyway, moving forward po. Secretary Wendo, which DBM-led reforms strengthen transparency and accountability in the use of public funds? Alam mo po, during my watch, talagang pinilit at pinagsikapan namin na maangat ang level of capability ng mga lokal na pamahalaan. Dahil alam naman natin ang pamantayan ng ating saligang batas pagdating sa qualification for a public office. Wala naman sinasabing kailangan graduate ka ng kung ano. Is able to read, natural born Filipinos is able to read and write. So what do you expect na sa level of public finance and management, for example, no? So yun yung pinagsisikapan natin na matutunan ng ating mga lokal na pamahalaan, dahil yun din ang kanyang atas tulungan natin doon yung mga local governments na kahit on their own, they would learn to know how to really manage their localities. Lalo tigit pagdating sa public finance. Dahil yan ang pera ng taong bayan yan Paano nilang iba-budget yan, paano nilang i-allocate yan, paano nilang gagastusin yan, paano nilang i-manage. So yan siguro ang talagang magandang tinuro niya at in-instruct niya, binigyan niya ng impetus. At ang pangalawa, yung open government. Open government. What is an open government? Bukas ka. Bukas ang gobyerno mo sa lahat ng punto pagdating sa pamamalakad. Hindi yung may tinatago ka. Ibig sabihin, assured yung freedom of information. No? Oo. Kaya kahit na ano pang issue, kailangan harapin mo at sagutin mo. Dahil wala ka naman dapat na itago rin Ang pananagutan mo, hindi sa sarili mo, kundi sa taong bayan. So, iyan ang dapat na pamantayan ng mga taong gobyerno. Tama. Tama. Kapeli? Yes. Mababanggit lang ako dun sa FOI kasi wala pa tayong batas covering yung freedom of information, no? However, nauna na po si President Duterte nung time niya insofar as the executive department is concerned. Inatasan niya lahat ng sangay ng executive department, pag may nagtanong dyan, sagutin ninyo. Kung may kailangang records, as long as dumaan sa tamang proseso, huwag niyong ipagkakait
And I think there are more than 100,000, if I'm not, baka mali ako pero marami pong naproseso na mga information sa executive department nung time ni PRRD. Kasi nga, sabi ni Sec Wendell, walang tinatago. Tama. At saka maganda yon yung function po ng FOI. Dati yon sa akong pagkakaalam, correct me if I'm wrong, Attorney Yvette, under sila ng yung sa Presidential Communication, yung FOI. So, nagko-collab-collab yan at binababaan bawat government agency. Tapos, sili-check nila na parang siyang ISO, na kailangan mag-comply ka. Yes. At maging part ka. Kasi sa government talaga tama yung sinabi ni Secretary Wendell that kailangan bukas sa lahat ng katanungan, informasyon, parang ang bahay na hindi naglalak at papapasukin mo lahat. Dahil kung wala kang tinatago, wala ka naman dapat ikatakot. Di ba, Secretary? Tama. At ang susunod po natin katanungan, importante rin to. Kasi, pagka usaping kaperahan, parang for me, parang delicate matters to At saka dapat pag-usapan. Secretary, what financial management systems or processes introduced during your term are now institutionalized and difficult po to reverse? Well, come again? What financial management systems or processes introduced during your term are now institutionalized Ayun. and difficult to reverse? Precisely, yung public finance is really very important. And as a matter of fact, resort to digitalization must also be advanced and practiced. Dahil if there is less human intervention, there is less opportunity for corruption. Pagka digitalized ang meron pa ngayon, paperless transactions na So yun yung talagang dapat na pagtuunan. At kung ano man yung ginagawa ngayon ng mga lokal, they need to improve their systems talaga. Real property tax collection system, business permits and licensing, dapat digitalize na lahat yan. No? Dahil that will also is in doing business process. And more importantly, it makes the job as easy as possible. May format na kami. Naka-format na In minutes, for example, mag-propose ka lang ng trade name mo In 8 minutes, makakaano ka na Malulugi na naman ang coffee shop. Talagang, well, we have to cope up with the trends and with the latest technological advancement happening all over the world. National government hanggang barangay, kaya collecting the people service and cellphone. Correct. Approve kayo the ICT mo kayo. Talaga. Ang galing. Yan ang tinatawag na systems integration. Maganda. Sana tinuloy-tuloy talaga yung dating practice, no? Ngayon ata, kung we are encouraging all the government